siguro hindi na po siya igagalawin. Kung nakikita niyo naman po yung screen, siguro yan na lang po ipapakita ko para hindi rin po mawala. So, yun. So, this one po, yung i-share ko po or i-discuss ko po is yung sa Korea trip po natin sa November 11 to 17. This one po is 6 days, 5 nights na tour sa Korea. This one is full board. So, meaning po, included na po yung meals and na breakfast, lunch, and dinner. So later po, i-share ko po sa inyo yung mga itinerary natin. So ito po muna yung ating pag-uusapan. Siguro yung ating agenda for tonight po is yung number 1 visa requirements. Second po is the flight details or date ng trip. Kasi baka po yung iba, I believe galing pa pong malayo, you have to book for a local flight. So, ito po yung magiging final po nating flight details. And then yung package inclusion. Pasensya na po kayo ha, ito lang po yung nakayanan ko na slide kasi talagang medyo hindi po ako tekis sa mga presentation. Anyway, so i-explain ko naman po ng malinaw sa inyo and if you have questions po later on, so isasagutin ko din po. And then, i-discuss ko rin po yung package inclusions natin and exclusions, tapos itinerary, weather, and ano po yung OOTD na dapat nyong dalhin during the tour. And at yung normally pong aking na laging tinatanong sa akin, saan po ba pwedeng magpa-exchange ng currency? Or if you have questions in mind po na pwedeng i-add po dito, siguro pwede nyo pong isulat para later po pwede nyo itanong sa akin. So number 1 po of course is the visa. As hindi po kasi tayo makakaalis kung wala pong visa ang na may issue sa atin. So ngayon po naglabas ang Korea ng tinatawag pong electronic visa or e-visa or group visa. So ang requirements lang po dito sa e-visa is scanned passport, copy of passport's bio page, yung nasa example po na picture, and yung scanned copy of photo or na passport size po. Kapag po nagpapapicture normally sa mga SM or sa mga mall, normally nagbibigay po sila ng soft copy. So I suggest hingiin niyo po yung soft copy para hindi na po kayo magpapascan ng photo. Yun na lang po yung i-send niyo sa akin. Naglagay po ako dito ng copy kung paano po yung scan copy ng passport's bio page. Kasi minsan po, sinesend po sa akin ng client is yung pinicturan po lang ng kamay. And minsan nakikita po yung mga daliri doon sa side ng passport. So since ito po, I suggest na ito po is bigyan nyo ng effort yung pag-i-scan ng requirement kasi ito lang naman po yung ating requirement for the visa. Unlike yung mga previous ko talaga po, like sila Up Maili, nung nag-tour sila sa Korea, they have to present yung standard documents like mga bank certificate and mga COE, something like that. So, mas easy po itong e-visa sa ngayon kasi dalawang requirements lang po ang kailangan natin. So, I suggest po or nire-request ko po na sana po i-scan talaga natin yung mga requirement. And kung pwede rin po, ire-request ko na ang deadline of submission is sa September 30. Since dalawa lang naman po ito and I believe is hawak nyo naman na po yung passport nyo, tapos kung magpapapicture lang po kayo, 30 minutes lang meron na pong picture. So baka po pwede by yung September 30, yung deadline po, masubmit na siya. Kasi dapat po at least kasi 1 month before the travel date, ma-process ko po siya. Kaya po, hihingin ko po yung inyong cooperation to submit the requirements po on or before September 30. And another thing po, please let me know po kung meron po kayong history of denied or TNT sa Korea because you are not qualified for the e-visa. Ang pwede lang po sa e-visa yung mga hindi po na-denied before and hindi po nagkaroon ng history of TNT kasi makikita rin po nila yun sa system. Madi-denied din po kayo or hindi kayo mabibigyan ng e-visa. So, let me know lang po if ever. Pero kung wala naman po, much better kasi guaranteed visa po ang e-visa. So, normally, ang e-visa po kasi kaming mga travel agency dito sa Philippines and travel agency sa Korea ang nag-sponsor o nag-guarantor sa inyo. Kaya
ano po siya, guaranteed visa. So, yun po. Yun po yung request ko until September 30. So, that's next week yata. Okay, so next po na agenda po natin tonight is yung flight details. Ito po yung flight details natin. So this one is final na po since naka-block na po ito sa Cebu Pacific. So yung airlines po natin is Cebu Pacific and normally po Terminal 3 siya. So if ever po na may mga local flight po kayo, I suggest po na ang kuhanin nyo na lang pong local flight is bababa ng Terminal 3 kung dire-diretso na po yung flight nyo. Kasi baka po mahirapan kayo pagka AirAsia or other terminal po yung baba. Although meron naman pong mga free shuttle, so, pero kung parang hindi lang po kayo mahirapan, mas suggested po na sa Terminal 3 na lang po kayo kumuha ng flight. Kung meron po, kung malayo po yung location nyo at kailangan nyo pong kumuha ng mga local flight po to Manila. So ito po yung ating flight details. Normally po kasi ang aking flight talaga to Korea is dalawa lang po kasi ang flight ng Korea going to Incheon or Korea or Seoul. Number 1 po is itong 2:40 a.m. and the other one is 6 p.m. Pero pag po kasi gusto ng guest or ng client ng earlier, yun po yung binibigay ko. Pero normally po talaga 6 p.m. flight yung kinukuha ko. Pero madaling araw na po kasi yung dating sa Korea. So this one po, ang arrival po sa Incheon or sa Korea is 7:55. So ibig sabihin by 2:40 yun po yung flight. So ibig sabihin po 3 hours before 4 hours before the travel time, nasa airport na po kayo. So naglagay po ako ng note dito na be at the airport at least 10:30 p.m. of November 10, 4 hours prior to departure. Kasi hindi po natin masabi yung pila sa immigration and at the same time, mag-check-in pa po kayo ng mga bagahe nyo. So, mas okay na rin po na at least 4 hours before the travel time, nandun na po kayo. And also, later po kasi i-discuss ko that Philippine travel tax is not included. So, kailangan nyo pong pumila and magbayad ng travel tax sa airport before po kayo mag-check-in. So, ang flight po is 2:40 a.m. ng November 11. So, dapat po, November 10, nasa Manila na po kayo dun sa mga galing pong Bicol or ibang lugar ng at least 10:30 para po makapag-check-in po kayo. So, from Manila to Incheon, ang travel time po is 3.5 hours. Yun lang, kung mapapansin nyo po dito sa flight details, medyo may parang discrepancy sa time. Kasi po, ang Korea is 1 hour ahead sa Philippines. Kaya po, kung mapapansin nyo, parang yung isa 4 hours, yung more than 4 hours, yung isa 3.5. So, yun po yung ano ng time ng Korea, yun po yung difference natin. So 3.5 hour po estimated po ng travel time po natin going to Incheon. So if you have questions po regarding sa flight details, pwede niyo pong itanong sa akin later para po makapagbigay po ako ng suggestion dun po sa mga hindi pa po nakakapag book ng flight po na local. So ito naman po yung package inclusions natin. Yung inclusions po natin is yung round trip airfare of course with 20 kilos baggage allowance na po. So ito Hello po. Please, okay na. Okay po. Dito po sa airfare natin, included na po dito yung 20 kilos baggage allowance. So, ibig sabihin, pwede po kayong mag-check-in ng 20 kilos. Ang problem lamang po dito sa Cebu Pacific, they have a one bag policy. So, ibig sabihin po, yung bag nyo po na maleta, hindi po kayo pwedeng magdala ng 2 luggage tapos combined weight na 20 kilos. So, pag po meron kayong dadalhin na luggage, I suggest po is the medium or large size na 20 kilos po in total. Kasi pag po dalawa yung maleta na dala nyo, magbabayad po kayo ng additional. Kahit hindi po nyo ma-reach yung 20 kilos na baggage allowance, kasi yun po is bagong policy ng SEBPAC starting January 1 po yata. And then for the hand carry naman, you have 7 kilos hand carry.
So, sinabi rin po sa akin ni Ma'am Audrey na i-discuss ko yung mga do's and don'ts upon check-in. So, sa 7 kilos po na hand carry nyo, actually, ang pinaka-bawal lang naman po sa hand carry is the 100 ml liquid. So, if you have perfume po na 100 ml, more than 100 ml, put it inside po your check-in luggage. Kasi, um, kahit po kokonti na yung laman yan, i-confiscate pa rin po siya dahil ang pagbabasihan po nila is the yung parang bottle. Also, bawal po sa hand carry is yung may mga wire. Like halimbawa, meron po kayong dadalhin ng mga plancha ng hair. Although yung iba nakakalusot, pero hindi, wag na lang din po nating isapalaran. Baka po kasi pag nandun na kayo sa scanner, biglang sabihin sa inyo na hindi to pwede. Sayang naman po yung um, mga plancha sa buhok or yung mga, ang tawag ng blower, just in case po na inilagay nyo siya sa hand carry. Anyway, pag nag-issue naman po ako ng service voucher, nandun naman din po yung mga pwede nyong dalhin sa hand carry at hindi nyo po pwedeng dalhin sa hand carry. Para po meron kayong guide na ito dito na lang sa check-in, ito dito sa hand carry. Bawal naman po, also sa hand carry din po, dapat i-hand carry nyo naman is yung laptop nyo and anything po na umiinit. Like halimbawa yung power bank, mga ganyan. Pwede nyo po siyang i-hand carry. Ang hindi lang po pwede talaga sa hand carry is yung mga wire and at the same time yung 100 ml na liquid po. So yun yung hindi pwede. Yung mga charger, pwede po yan i-hand carry kasi maliit lang naman po yung wire niyan. Basta wag lang po yung mga parang may dala kayong plancha ng damit, yan, hindi nyo po yung pwedeng i-hand carry. Ipasok nyo po siya dito sa baggage allowance nyo po. So yun, kasama din po sa inclusions, of course, yung hotel accommodation nyo po. Nakalagay po din dito is full board meal. So meron po tayong 5 breakfast, 4 lunch, and 5 dinner. Nakasama po doon sa buong tour po natin. Later po, i-discuss ko kung saan po kayo walang lunch. Kasi po, yung last day nyo po, supposedly po, wala siyang tour. So, dapat po hindi kasama yung lunch and dinner. Pero, dahil kailangan po natin gawin lahat nung nandun sa itinerary. So, sa last day po, naglagay na lang po ako ng dinner para before po kayo sumakay ng eroplano, hindi po kayo magutom. Kasi sa Incheon Airport po, pag ganung time na ng flight, sarado na po yung mga stores ng restaurant. Normally yung mga ibang restaurant, ang open na lang po doon normally mga coffee shop. So wala po kayong mabibiling dinner. Kaya isinama na lang din po natin yung dinner. And then yun nga po yung full tours from day 2 to 6 kasi yung day 1 po i-discuss ko later na wala po tayong tour. And then private service, tour guide, all entrances, and sinama ko na rin po yung tipping sa guide and driver na $30 kasi $5 per day, yung po yung compulsory tipping natin. So kasama na rin po siya and e-visa fee na 2,000 per person. Ang hindi lamang po included sa ating package is the PH travel tax. Ito po is babayaran nyo na lang po directly sa airport. Pagpasok nyo naman po ng airport, marami na pong booth doon ng travel tax. So pwede po kayong pumila to pay po yung travel tax which is 1,620 per person. And then travel insurance po, this one is optional. Hindi naman po siya compulsory. Pero nire-recommend ko lang din po, just in case po na, minsan po kasi may mga ganong client na parang they want travel insurance for their security na rin po siguro. Pero hindi siya compulsory na kailangan talaga meron. And anything that is not mentioned in the inclusions, yun lang po ang exclusions. Actually, ang pinaka-exclusions lang po sa package is the travel tax. Other than that po, it's all included na. Okay, and then next po is yung hotel. Yung hotel po natin is the Residence Dongdae Moon. Sa Seoul po kasi, ang pinakamagagandang location po dyan is yung number 1, Myeongdong. Kung narinig nyo na po yung Myeongdong is the street food, mga shopping area. So magandang mamasyal po doon. Pero that's one of the most expensive city po sa Seoul na parang accommodation. Second po, maganda rin sa Gangnam. Pero kasi Gangnam is like Makati in Korea. So dito po yung mga mayayaman, like kagaya po nung kanta na Gangnam Style. So dun po kasi sa area na yon, yun yung mga mayayaman na nakatira dun sa area. Kaya medyo mahal din po yung accommodation.
And third po, yung magandang location po is the Dongdaemun areas. Kasi po yung Dongdaemun, nandito po yung mga malalaking mall, which is pwede po kayo, kung mahilig po kayo sa mga Korean outfit, yung mga Korean na parang mga skirt or nakikita nyo po sa K-pop, dito po magandang mag-shopping sa Dongdaemun area. So, nilagay ko po itong address ng hotel. Just in case po, kasi minsan may mga client ako na kailangan pong mag-church or mawa po mga pupunta sa ganito, maghahanap sila ng church nila. So, ito po, at least meron na po kayong record kung saan po kayo pwede maghanap. Kung ba, ano po kayo, ano ba yun, yung Iglesia ni Cristo, something like that. Pwede na po kayong maghanap. Kasi ito na po yung magiging final natin na hotel. Nai-stay yan for the rest of the tour. And okay din po yung location pala nitong hotel na to. It's because paglabas nyo po, may mga convenience store, may mga restaurant, and paglabas nyo rin po dito, pwede po kayong mag-taxi kung gusto nyo pong pumunta ng Myeongdong. So mura lang naman po yung taxi from there. Mas maganda po mag-share-share kayo. Kung bawa, isang group kayo pupunta sa gabi, magna-nightlife, ganyan, sa kunyari magdi-drink ng mga ng mga soju, something like that. So pwede po, maganda rin po tong area na to since marami po kayong pwedeng kainan outside. Okay po. So ito po, punta na po tayo sa itinerary. This one po is 6 days, 5 nights na itinerary. And nilagay ko na lang din po dito na can flexibly change depending on the local weather and traffic conditions. So ang i-assure ko lang po sa inyo na i-discuss ko po lahat na itinerary is mapupuntahan po siya. Pero yung pagkakasunod, eto kung wala po tayong magiging problem sa weather, wala po tayong magiging problem sa traffic condition, ito po yung talagang magiging itinerary natin. Kaya lang po kasi naiiba yung itinerary ng actual. Like halimbawa po, pagdating natin umuulan, so we have to do indoor activity. Yung Nami Island po kasi, like halimbawa, Nami Island, it's outside po. So, kailangan po natin siyang ilagay sa mga day na hindi umuulan. Pero if ever po na walang problem sa weather and traffic, ito po yung magiging itinerary natin for the rest of the tour po. So, sa day 1, ito po yung sinabi ko kanina na wala po tayong tours. So, Day 1, arrival po natin sa Seoul, ang ETA po is 7:55. So possible niyan makalabas po tayo baka mga 8:30 na or 9 kasi medyo madami po tayo. So iintayin net natin syempre yung mga luggage, syempre iba magpi-picture pa. So possible po mga 9 na tayo makakalabas ng airport. And then ita-transfer po tayo sa hotel and sa Korea po, ang standard check-in time is 3 p.m. Pero kapag po minsan okay na yung room, pwede nagbibigay na po sila ng mga keycard paunti-unti. Kasi normally, di ba, dito po sa atin, 2 p.m. ang check-in time. Pero sa Korea po, ang check-in time, standard nila, parang this year lang din po yan ini-implement, 3 p.m. na. Before po kasi, parang before the pandemic, it's 2 p.m. Pero siguro dahil ngayon maraming talagang traveler sa Korea, kaya na-adjust po nila yung check-in time. So, pero pag maaga po tayong dumating sa hotel, pwede niyo naman pong iiwan yung mga baggage niyo or luggage sa concierge po para makalabas po kayo kumain or mag-check po ng area or mamasyal po on your own and then be back at the hotel ng 3 p.m. para po sa check-in. So this one po, yung day 1 is free time kasi medyo pagod din po kayo dito sa day na to kasi 10:30 na sa airport na kayo or yung iba earlier pa sa 10:30. Tapos ang flight 2:55, darating po 7:55. So alam ko pagod kayo by this time. Kaya siguro pag 3 p.m., pag nakapag-check-in na po kayo, mas makaka-rest po kayo hanggang gabi. So sa gabi, pwede na po kayong mamasyal on your own. Ayan po, nilagay ko note, no tours for day 1 and no meals included for day 1 po kasi wala po tayong tours. Okay, so ito po yung day 2. Ito po yung pinaka-itinerary niya. So ipapakita ko na lang po yung mga pictures ng mga pupuntahan. So sa day 2, meron po tayong 3 major na pupuntahan which is the Garden of the Morning Calm, Alpaca World, and the Nami Island. So ang meals po dito is breakfast, lunch, and dinner. So number 1, ito po yung una nating pupuntahan. Garden of the Morning Calm. Since ang Korea po sa November is autumn, so ibig sabihin po,
ang makikita nyo po normally na mga dahon is orange and red. Maganda po dito sa Garden of the Morning Calm kasi po normally yung mga puno nila is nagta-turn po ng kulay red and orange. So makikita nyo po yung autumn foliage sa Korea ng ganitong month. Although this month po kasi is medyo pa-winter na, pero may mga puno po na makikita kayo na bloom pa ng yung foliage po ng kanilang yung foliage ng mga trees po sa area na to. Tapos pag spring kasi dito, marami rin pong mga sakura or yung mga cherry blossom. Every season po kasi iba-iba yung team ng Garden of the Morning Calm po na location. Kaya ngayon pong punta nyo na November, medyo orange and red po siya. And then after dito po sa Garden of the Morning Calm, ang next po yung magiging destination is yung Alpaca World. Alpaca World po is from the name itself, dito po maraming mga alpaca, yung parang sheep po na mahaba yung leeg. So actually, first time ko pong inad to sa itinerary ko kasi normally, iba po yung aking itinerary na nilalagay. So ito, yung last time po kasi, meron ako ibang itinerary, kaya lang parang hindi ko siya nagustuhan. So sabi ko, i-change ko. So dito po, meron po kayong chance na ma-meet yung mga alpacas and at the same time, pwede po kayong magpakain or magpa-picture. Meron din po sila minsan ditong show sa mga alpacas. So mag-enjoy po kayo dito, especially kung mahilig po kayo sa mga animals, yung makakita ng mga gantong parang sa ibang bansa nyo lang makikita. Alam ko wala nito sa Philippines eh. So maganda rin po yung encounter sa mga alpaca. So ito po yung magiging second destination natin sa second day. And then after that po, Nami Island. So Nami Island naman is very famous because of the Winter Sonata na K-drama. So doon po sa Nami Island, medyo malaki po yung area na yan and sasakay po tayo ng ferry boat from one side to another. So ito po is nakaseparate na island and medyo malaki po siya. Kumbaga medyo pag hindi po kayo kumbaga nalibang kayo sa copy picture, baka maligaw po kayo. Kaya, pero don't worry po kasi before naman po kayo kumbaga bigyan ng free time, i-discuss naman po ng guide normally kung saan kayo magandang pumunta and saan po kayo magandang mag-photo dito sa Nami Island. May mga activity rin po dito like biking, tapos pwede rin po kayong mag-rail bike. So it depends on you po kasi mga siguro 2 to 3 hours or mga ganun po yung free time nyo dito. May mga restaurants din po dito na pwede po kayong mag-coffee or mag-snacks or whatever po na gusto nyo. Kasi maganda po yung area na to, lalo na pag autumn. Maganda rin po yung mga puno niya, lalo na po kapag mga ganong date ng autumn, yung mga bare months, kasi kita nyo po talaga yung bloom ng mga trees na kulay orange and red. So, sa first day, ito po yung magiging itinerary nyo. Actually, 3 lang siya, pero ayaw po namin kasing dagdagan pa yan dahil kapag po masyadong madaming itinerary, baka hindi nyo rin po ma-enjoy. So, ito normally talaga yung ginagawa namin pag Nami Island Tour. Tatlo lang po talaga maximum namin na ginagawa for one day kasi medyo malayo po ang Nami Island sa Seoul. Parang mga 2.5 or 2 to 2.5 hours travel time going there kasi ibang province na po siya. So, ganun din po pauwi ng Seoul. And then dito po kasama yung breakfast nyo, lunch and dinner. So gusto ko lang pong i-discuss yung about sa breakfast. Doon po kasi sa mga hotel sa Korea, medyo limited po yung selection ng breakfast. So kung breakfast person po kayo, I suggest talagang bumili po kayo sa mga convenience store ng gusto nyong food. Pero kasi sa Korea, yung pong hotel natin specifically, medyo limited po yung options. Pero meron pong rice, may egg, may sausage, yung mga ganon normal po na parang hinahain sa mga breakfast buffet. Pero kasi baka po kasi maghanap kayo ng talagang parang international buffet. At least sinet ko lang po yung expectation nyo when it comes to breakfast. Pero don't worry po,
babawi po kami sa lunch and dinner kasi normally po ng lunch and dinner is buffet naman. Like halimbawa, ito pong first day natin sa NAMI, before po tayo mag-NAMI, kakain po kayo sa barbecue. Barbecue, ano siya, yung grilled barbecue na para po siyang samgyupsal style, pero more on chicken. Tapos iniluluto po siya sa harapan nyo. Tapos may mga side dishes, mga kimchi, ganyan, kanin, mga ang tawag doon parang lettuce. So, hindi naman din po kayo magugutom and unlimited po siya. Pwede po kayong kumuha ng kumuha hanggang kaya nyo pa po nakainin yung chicken, rice, and everything po na nandun. So, ganun din po sa dinner. Kaya, kung halimbawa po na medyo nabitin kayo sa breakfast, babawi na lang po kami sa inyo sa lunch and dinner. So, that's all for day 2. Nasa day 2 lang po tayo. So, sa day 3 naman po, ito po, actually, first time ko din po siyang isinama sa itinerary since 6 days po kayo. This one po is the DMZ or the Demilitarized Zone, border po ng North and South Korea. Bibihira lang po kasi mag-request ang client ko ng DMZ kasi kulang po talaga yung 5 days, 4 nights sa tour. Pero since 6 days, 5 nights naman po kayo, in-include po natin siya para since nasa Korea na lang din naman po kayo at habang hindi pa po nagigera ang North and South, much 'di ba? Parang puntahan na rin po natin tong DMZ. So, ito po yung itsura niya, yung DMZ. Boundary po siya ng Korea and ng North and South. So, from here po, kung nakikita niyo po yung mouse ko, pwede nyo po siya, ito po yung Dora Observatory. From here po makikita nyo po kung ano yung itsura ng north sa kabila. So makikita nyo po siya through, ano ba to, telescope. I don't know kung anong tawag dito. Pero masisilip nyo po siya. And then ito, sa taas po, na may blue na parang bahay. If you will notice po dun sa mga nasa balita na pinagmimitingan ng mga taga North and South, dito sila normally nag-meet kasi ito po yung pinaka-boundary nila. So, may mga picture po ako nito pero if you want po, you can Google it na lang. Nakita ko si Trump yata yon or basta may mga president po na nandito sa area na to. Hindi ko na lang sila in-include kasi para hindi ko na lang sila in-include dyan. And then the other one po, kung dito sa may ibaba naman po na right side, may makikita po kayo ditong tunnel. So, i-discuss po yan ng tour guide pero hindi ko na po siguro i-share kung ano yung tunnel na yan. Pero basically, yung tunnel po na yan is parang tawag po nila dyan is the third infiltration tunnel. Yan po yung tunnel na connected ang South and North. Yung mga before po kasi ng mga North Korean, noong before the war, naggawa sila na nitong tunnel na to para makapunta sila sa South. Kaya lang ngayon po, sarado na yan, sinara na ng North Korea kasi bawal na pong lumabas ang mga North Korean pupunta ng South Korea. Pero actually, ang mga North Korean is welcome po sa South. It's just yung mismong North Korea po ang ayaw magpalabas ng mga tao from their country. So, yun po, mapupuntahan po siya. And very educational po ito kasi di-discuss din po ng tour guide kung kung paano naging malaking help yung Philippines during the North and South Korean War. Kasi tayo po, dahil malapit tayo sa yung Philippines is malapit sa South Korea, tayo po yung unang nagpadala ng mga soldiers sa Korean War. Kaya nanalo po yung South Korea. Kaya very thankful sila sa Philippines, especially sa atin, sa mga Filipino. Kasi kung hindi po natin sila tinulungan during the war, wala pong South Korea ngayon. So siguro yun po, i-discuss na lang ng further ng tour guide para po mas ma-excite po kayo ano po ba yung naging story behind that. So ito po yung DMZ. Maganda po siya kasi very educational. And then after po ng ating tour dito sa DMZ, ang pupuntahan po natin sa gabi is the Enseoul Tower or Namsan Tower. Ito po is one of the highlight ng Korea kasi ito po is parang isa sa mga signature po nila. So kung sa France, meron pong Eiffel Tower. Dito naman po sa Korea is yung Enseoul Tower. Ito pong Enseoul Tower, pagka nakita nyo po siya in person,
nag-iiba-iba po yung itong ilaw niya. Ngayon po, yung dito po sa picture naka-green. So nag-iiba-iba po yan, depende sa weather. Halimbawa, ang weather po nila is hindi maganda, magiging orange or red po yan. Pero pagka naman maganda yung weather nila, nagiging green or blue po yung kulay niya. So yan po, isa sa mga tinitingnan ng mga Koreans doon po sa area na yan. Diyan po nila binibase yung weather nila. So pag nakita nila ay green yung color ng Seoul Tower, so ibig sabihin maganda yung weather ng araw na yon. And then sa taas din po, makikita nyo po yung mga love lock na nakikita nyo po siguro sa mga K-drama. Hindi po kasi ako fanatic ng K-drama and hindi po ako nanonood ng K-drama. Kaya hindi ko po sure kung anong mga palabas na K-drama yung meron or nafi-feature tong love lock. Pero lagi po itong nasa mga K-drama tong Seoul Tower. So way back 2023 po yata ng January, nagpunta po ang AIM-1 sa Korea. And isa po sa mga pinuntahan is itong Seoul Tower. Pero hindi po na-include yung cable car ride from baba to taas. Parang nag-bus lang po kami from baba going up and then going down, bus lang po. So dito po sa package nyo po, in-include po natin yung cable car kasi maganda po yung cable car from baba. And hindi na po kayo maglalakad ng mahaba kasi yung Namsan, ito pong Seoul Tower medyo paakyat. Although po kayo by tawag doon, stairs lang. Pero hindi na po kayo yung parang talaga nag-hiking kayo na type, ganon. Kasi nung last time, ganon po yung sa A1. So, sorry po. So, ito din, inad po natin yung cable car para for your convenience na rin po. So, yun po, ito po day 3 natin. To recap lang. And then, breakfast, lunch, dinner, of course, kasama pa rin po siya. And then, for the day 4, so, i-recap ko lang po yung sa day 4 natin. Ito po yung magiging itinerary natin. National Ginseng Museum, K-Cosmetic. So, dito po sa K-Cosmetic, if you will notice, Korea is one of the has the best cosmetic shops, cosmetic brands in the world. Pero dito po sa pupuntahan nating cosmetic, ito po yung mga, sabihin po nating mga high-end brands ng Korea. Kasi hindi nyo po siya mabibili basta-basta sa mga Lot Plaza or sa mga Myeongdong area. Kumbaga, ito po yung mga quality. So kung gusto nyo pong pang personal use, ito po, dito po kayo magandang mag-purchase or bumili sa cosmetic shop na pagdadalhan po namin sa inyo. Pero kung gusto nyo po na mga pang ano lang, pang bigay-bigay lang, pasalubong, pwede po yun sa Myeongdong. Yun po yung huling-huling pupuntahan natin. So, ang highlights po ng ating day 4 is the Gyeongbok Palace, Bukchon Hanok, and Bukchon Hanok Village. So, ito po yung itsura nung pag nag-ano po tayo, Gyeongbok Palace. Yung Gyeongbok Palace po is the biggest palace in Korea kasi may mga parang 4 or 5 palaces in Korea. Pero normally, dito po namin dinadala kasi ito po yung pinakamalaki sa lahat ng palace ng Korea. So ito po, wala nang nakatira dito, purely for ano lang talaga, parang leisure lang or mga gusto lang po mag-visit. Kumbaga, pinreserve lang po nila tong palace na to for the visitors lang, pero wala na po nakatira dito. So, ito po is the actual photo po ng aking mga client na nag-hanbok. So, ito pong baba, siguro kilala nyo po yung iba dyan kasi mga taga-Ames sila. So, ayun, dadalhin po namin kayo sa hanbok shop and you can select po kung anong gusto nyong hanbok na isuot. Sa mga lalaki, pwede po kayong maging king, prince, o kaya po gusto nyong maging soldier, or kung ano po yung gusto nyong costume, pwede nyo pong isuot. So this one po is free. Wala po kayong babayaran for the rental. Also, sa mga babae, ganun din po, kung mapapansin nyo, iba-iba yung kulay ng hanbok. It depends po kasi kung gusto nyo queen, kung gusto nyo po princess, or gusto nyo po yung parang mga helper. Iba-iba po, may mga ano po doon, mga pwede kayong pagpilian na mga national or traditional costume po na Korea. So ito po yung highlights ng ating day 4. Maganda po siya kasi bibigyan po namin kayo ng time sa loob ng palace to take photo, pang profile pic or whatsoever.
So after this po, babalik po tayo sa handbook siya para po isauli yung handbook po na ating i-rent. Pero malapit lang po itong mga shop na to, in front of the palace lang naman po. And then one highlights din po is itong Hanok Village. Ito pong Hanok Village is pinreserve po to na traditional village po sa Korea. Kung mapapansin nyo, pag pumunta po kasi kayo dito, yung mga bahay po dito is like the old, parang mga ancient something pa. Pero ito po, may mga nakatira po ngayon dyan na mga Koreano talaga. So pag pumunta po kayo dito, isasabihin naman din po sa inyo ng tour guide na bawal mag-ingay. Kasi meron pong, kumaga ito is private village. Kaya lang naging tourist destination kasi marami pong mga K-drama na nagsushooting dito. So meron po diyang isang spot, yung kay Lee Min Ho, na pinag-shootingan. Yung bahay mismo, doon nag-shooting. So siguro kung fan po kayo ni Lee Min Ho, pwede po namin ituro sa inyo, tapos gayahin nyo kung anong post po nung yun, ni Lee Min Ho doon sa area na yon. So basically, this one po is siguro 30-minute visit lang dito kasi isang ikot lang naman siya. Tapos matutuwa po kasi kayo kasi preserve po nila yung mga gantong bahay dito sa Center of Seoul. Kumbaga city na siya, pero ito hindi talaga nila yan tinanggal. Parang ano na po, to remind siguro na talagang this one po is ito yung talagang ancient ano po nila, bahay nila before. Ganto yung mga itsura. And mga nakatira po dito medyo mayayaman. Mayayaman po kahit ganyan yung mga itsura ng bahay nila, pero kita nyo maganda talaga yung mga itsura. So yun po for the day 4. Meron pa rin po tayong breakfast, lunch, dinner. So dito po sa day 4, kung hindi po kayo makakapunta ng Myeongdong, kasi I really recommend Myeongdong, especially kung gusto nyo pong matikman yung mga street food sa Korea. Kasi dito po talaga yung sobrang dami, tabi-tabi yung mga street food, tapos kung gusto nyo pong bumili ng mga cosmetic, skincare, yung mga sikat na brand po na meron din dito sa Philippines, nandito po lahat sa Myeongdong Street. So after po ng day 4 natin, the dinner also will be here in Myeongdong. Hindi ko lang po i-discuss kung ano yung mga menu since ang tour guide lang po ang nakakaalam kung ano yung, kaya po nilagay ko sa at the end of the presentation ko, TBD kasi it depends po sa guide. Pero lahat po ito may rice. Baka po kasi hindi sanay kayo na hindi kakain ng rice. So lahat naman po ng meals sa lahat sa buong tour ay may kanin po and unlimited. Kaya hindi po kayo magugutom. So, ayan, ano ba to? Day 5. Okay, so sa day 5 na po, so ito po yung day 4, yan po yung itinerary natin. And then for the day 5 naman po, ang pinaka-highlights po ng day 5 natin is of course Everland Theme Park and ito, COEX Library. Yung COEX Library po, siguro nakikita nyo rin po to, yung parang, ito, yung nasa picture pala, yan po yung COEX Library. So, saglit lang po tayo magpo-photo dyan para lang makita nyo po yung itsura kasi nasasama din po siya sa mga Korean K-drama. So normally, dyan nag-shooting yung mga K-drama. So possible po na familiar na kayo dun sa mga pinakita kong photo kasi nakikita nyo po talaga yan sa mga K-drama. So ito po yung pinaka-highlights nung isa sa pinaka-highlights natin. This one po is Kimbap Making Experience and Seaweed Museum. So tuturuan po kayo dito kung paano gumawa ng kimbap or kung ang parang pinaka opposite niya sa Japan is the sushi. Kumbaga parang sushi roll siya sa Japan pero kasi iba silang magawa ng sushi nila. Kumbaga wala silang parang vinegar and something. So taas more on gulay kasi sa sushi ng Japan parang may mga may mga meat, parang may mga crab, something like that. Ito po more on gulay. Pero masarap siya. Tapos yung ginawa nyo pong kimbap, pwede nyo rin po siyang baunin or kainin. So sa inyo na po siya after nyo pong gawin. And then dito rin po sa Seaweed Museum, may mga free taste din po sila dito ng mga seaweed. Ako po kasi hindi talaga kumakain ng seaweed. Lalo na po yung seaweed ng Japan kasi medyo malansa. Pero nung natikman ko po tong seaweed ng Korea,
starting nung time po na yon, napakain ako ng seaweed kasi ang sarap ng seaweed. Iba po ang seaweed ng Korea compare sa Japan. Tapos, marami po siyang mga flavor. May mga almond flavor, may mga bamboo, sea salt. Hindi po kayo, tawag dito, malalansahan. And dito rin po, makikita nyo po paano ginagawa yung mga seaweed. Kaya po Seaweed Museum. And pwede rin po kayong bumili ng seaweed dito kung mahilig po kayo sa ganon, sa mga ganon. Kasi masarap din po siyang i-mix sa kanin. Or kunyari may mga fried lang, pwede nyo siyang isama. Kaya kung gusto nyo pong bumili, pwede rin po dito. Kung ayaw nyo naman po, okay lang. Free naman din po yung inyong parang kimba, pwede nyo po yung kainin. And then of course, yung Disneyland ng Korea, Everland Theme Park. So dito po, all day pass naman po yon. So free time kayo sa loob. Pwede nyo pong sakyan, lahat ng gusto nyo pong sakyan. And may mga zoo din po dito, pwede nyo po siyang puntahan. So pag nandito na po tayo sa Everland, free time na po. So pwede na po kayong mag-ride all you can. And yung tour guide po, iga-guide kayo kung saan po kayo magandang mag-start. Kasi dalawang area po siya. Meron po sa baba, meron sa taas. So, pwede nyo po siyang libutin. The whole time po na nasa Everland kayo. And yung entrance naman din po dito is included na. So, ito po yung nilagay ko kasi autumn, for sure po, parang medyo all saints yung dating ng yung parang team nila. Kasi every season, nag-iiba-iba sila ng team. So yun po, to recap lang, yung day 5 po natin, Making Kimbap, Everland, Duty Free Shop, COEX Library, COEX and Starfield Library. And then the meals po is included na rin, breakfast, lunch, dinner. Ito po palang Everland, it depends kung ano po yung bibigay sa atin ng tour guide. It's either voucher po na pwede nyo pong papalitan ng meal inside. Kasi pag po natapatan po na lunch, nandun po kayo sa Everland, so possible po na voucher po ibibigay sa inyo. Pero kung halimbawa po na after lunch pa po tayo makakarating sa Everland, possible po na local restaurant po yung ating kakainan sa Korea. And then yung day 6 po natin, ito po medyo late na po yung checkout natin. Kasi ang checkout po sa Korea, kung ang check-in time po is 3 p.m. na standard, sa Korea po, ang checkout standard time nila is 11 a.m. So after that, you can have your lunch. Pero yung breakfast po dito is free pa din. Ito po yung sinasabi ko that lunch is not included on day 6 kasi 11 a.m. po yung checkout nyo. And then 12 p.m. po yung ating pick up. So you have 1 hour po for the lunch. Marami nga pong restaurant doon outside or kung gusto niyo po sa convenience store, yung convenience store po kasi sa Korea parang masasarap din po yung mga food. Unlike dito sa atin, parang it's totally different po yung mga convenience store dito sa Philippines na konti lang yung mga pwede nyong kainan. Doon po, kahit convenience store lang, mabubusog na po kayo kasi may mga meals po sila. So dito po sa day 6, normally pick up ko po talaga ang guest ng 12 noon. It's because for that whole day po, ng starting day 2, 3, 4, 5, alam ko po na medyo pagod kayo during those days kasi full tours po siya. So at least on day 6, pwede po kayong gumising ng late and at the same time, pwede po kayong mag-impake. Kumbaga yung preparation nyo po sa mga luggage nyo, pwede nyo po i-check kung over baggage na po ba kayo doon sa mga pinamili nyo or something. After that po, 12 p.m. ang pick up, bibisit po tayo sa Red Pine Shop, visit po sa Amethyst Shop, and last po, ang ibibisit po natin is yung Hyundai, Gimpo Hyundai Outlet. This one po is, marami pong sale dito ng mga branded items. So kung halimbawa sa Myeongdong wala po kayong nakita na mga gusto nyo pong bilhin, dito po more on branded items naman na normally po 50 to 70% off. Like halimbawa mga Adidas, Nike, sa mga babae naman po meron ditong Coach, Tory Burch, Michael Kors, meron din pong Gucci. So lahat po ng mga item dito is normally 50 to 70% off. Pero of course, dahil outlet to,
don't expect po na yung mga new arrival, like halimbawa sa mga Adidas, may mga new arrival, hindi nyo po makikita dito kasi yung outlet po siya. So normally yung mga nandito, magaganda naman po yung mga ano niya, pero yung kung may specific item po kayo na gustong bilhin ng mga bagong labas, I don't think na makikita nyo po dito. Pero I assure you po na mura dito kasi meron pa po kayong tax refund. So lahat po pala ng bibilhin nyo sa Korea, may mga specific lang po na amount. Baka po kasi 1,000 won, tapos mag-expect po kayo ng refund. So parang that's 50 pesos. So may mga specific ano po sila, parang minimum na halimbawa binili po kayo, let's say sa cosmetic, naka 1,000, let's say 10,000 won kayo o 5,000 won. Yun po yung pinakabababa. Meron po kayong tax refund. Basta dapat po dala nyo yung lahat, yung mga passport nyo kasi normally hinihingi po siya. And then pagdating nyo po sa airport, doon nyo po mare-refund yung or makukuha yung tax refund nyo. Kaya po pagka nag-shopping po kayo dito sa outlet, um, ano po, i-ready nyo po yung passport nyo para po makakuha kayo ng tax refund. Sayang din po kasi yung matitipid nyo for the tax refund. And then nakalagay po dito, local supermarket. So ito pong local supermarket, normally dito po kumakain ng dinner para pong mga, anong tawag dun sa menu nila? Parang nilaga siya na, bibimbap ba yun? Ah, hindi. Bulgogi, something like that. So dito po yung sinet namin dinner. At the same time, kung meron po kayong gustong ipapak na mga item, pwede po dito. Halimbawa na hindi na po kasi sa maleta nyo, pwede po kayo magpa-box dito sa local supermarket. So again, ito po yung day 6 natin, breakfast and dinner lang po yung kasama. So yung lunch nyo po, it's either kakain po kayo sa Gimpo yung outlet, malaki po yung food court dyan, or pwede po kayong kumain sa mga restaurant po around the hotel. So that's our itinerary po from day 1 to day 6. Day 6. And then I only have 2 slides. So yung weather forecast, during po ng November, nakalagay po kasi ito sa AccuWeather. So hindi po ibig sabihin super 100% accurate po yung temperature na nilagay ko dito. Pero ito po is estimated lang. So sa in the morning po, between 14 to 16 degrees yung possible po na na temperature. So kung nakapunta po kayo ng Baguio ng mga December or January, yun po yung weather nun. Yung parang try nyo pong ibuksan yung aircon nyo ng 16 degrees, ganun po siya kalamig. So pwede po kayong mag-light jacket. Pero sa gabi po, 5 to 6 degrees. Yung lamig po ng yung temperature po. Ito po, I always recommend po, especially during spring, autumn, especially winter, sa mga client ko sa Korea. Kasi sa totoo lang po, sa dami ko na pong bansang napuntahan, iba po ang lamig ng Korea. Kung i-compare nyo po sa Japan, Europe, ano pa ba yung mga napunta, kahit po nag-i-snowhan, yung pong lamig ng super kapal na yelo sa Hokkaido is parang autumn lang ng lamig ng Korea. So, ganun po siya kalamig. Kaya po, I suggest, kung medyo malamigin po kayo, nilagay ko lang po ito is yung trench coat. Pero if feel nyo po na feeling mo lalamigin po kayo talaga sa ganitong temperature, mas suggested ko po na magdala po kayo ng heat tech, bonnet, gloves. Okay lang naman po siguro na kahit mga 1 pair lang, at least kapag lang po lumamig talaga ng sobra, hindi po kayo ginawin sa gabi. Pero normally, pag po ganito kasing pa-November na, medyo malamig na po talaga. So, ang sinasuggest ko po talaga, mag-bring na rin po kayo ng bubble jacket. Bubble jacket and trench coat po na makapal. Yun po, boots and of course rubber shoes. Kasi minsan, maglalakad po tayo ng medyo, like especially sa Nami Island po, marami pong lakarin doon. So, pag po naka-high heels kayo or naka-boots po kayo na may takong, baka po mapagod agad yung mga binti nyo or paa nyo. So I suggest po may dala pa rin po kayong rubber shoes. Tapos po gloves and ano ba to? Gloves and bonnet. Tapos umbrella. Yung umbrella po
lagi ko siyang nire-recommend kasi hindi natin po masabi kung uulan ba or hindi. So, kahit po minsan nakalagay doon, hindi naman uulan, pero biglang umulan. So, at least meron po kayong prepared na hindi po kayo mababasa. So, yan po yung, pwede po kayo actually mag-OOTD dito. Kasi isa sa pinakamagandang OOTD is during spring and autumn. Kasi po sa winter, wala po kayong choice kundi magdamit talaga ng sobrang kapal. Unlike sa spring and autumn, pwede po kayo mag-trench coat, mag-boots, ayun, mag-pants na ano, kahit wala pong panloob na heat tech. So, yun, it depends on you po kung ano yung sa tingin yung temperature ng katawan nyo. Kung kaya nyo naman po yung ganito, di trench coat lang, wala po kayong heat tech. So, it depends on you po kung ano yung gusto nyo dalhin. Pero ideally, ito po talaga yung mga sinusuot during um, autumn. And yun nga po, gusto ko po sabihin na iba po ang lamig sa Korea. So, mas okay na po yung madami kang dala kesa magkulang kayo tapos bibili kayo doon. So, hindi niyo naman din na po magagamit pagdating dito sa Philippines. Yun po. So, yun po. Last is, yung important reminder po, number 1 po, nakalagay po dito, this tour strictly includes shops visit. Yun po na-explain ko actually sa mga leaders nyo po na bakit po may mga murang packages ng Korea or bakit po nabibigay yung Korea ng ganong kamura. It's because may mga shop po tayong pupuntahan. Number 1 po, the ginseng shop, red pine, and yung mga naka-identify po dito na shop. So you have to parang makinig lang po kayo dun sa i-share nila, and at the same time po, ano naman din po siya, parang marami din po kayong matututunan doon sa mga ano nila. And not necessarily po, bibili kayo, magstay lang po kayo doon ng mga 30 to 1 hour, and okay na po yon. So, doon kasi minsan po, to be honest, doon po sila kumikita. Yung mga shops po kasi na pupuntahan is nagbibigay po sila ng I don't know kung commission ba or something sa mga tour guide and tour operator po sa Korea. Kaya yung mga incentive po na nare-receive nila, yun po normally is binabawas din po nila sa package tour na binibigay nila sa mga travel agents dito sa Philippines. Kaya po sinasuggest po nila na wag i-visit siya. Kasi kapag hindi po kayo nag-visit, you have to pay po additional fees per person. So, halimbawa, ay ayokong pumunta dito sa lugar na to kasi di naman ako bibili. So, matcha-charge nga lang po kayo. Pero pwede po. Pwede po kayong hindi pumunta, yun lang, additional charge po kayo kasi yun po yung parang incentive na nung tour operator po na yung mga shops po na ano. Pero konti lang naman yan, hindi naman po sobrang dami. Kumbaga siningit-singit lang po siya sa itinerary. So, second important thing po is, yun nga, sabi ko nga po kanina, yung itinerary and meals are subject to change by any local situation. And then, kung may mga food restriction po kayo, please let me know po prior to departure. Halimbawa po, minsan po kasi hindi sinasabi, hindi pala sila kumakain ng pork or hindi sila kumakain ng chicken or may mga food allergies po sila, and na-order na po yung food. So, sayang naman po yung binayad dun sa food na in-order. Kumbaga, prior po, sabihin niyo po sa akin or sa tour guide na, oh, hindi ako kumakain ng pork, hindi ako kumakain ng seafood, something like that. Kasi meron akong isang client nung February, pork yung hinain sa kanya, hindi daw siya kumakain ng pork. So, sige, o di ako na lang kumain ng ano niya. Tapos, hinainan siya, shrimp, hindi rin siya kumakain. So, hindi ko alam kung ano isahihain sa kanya. So, mas okay po, meron na po kaming record para po, alam na namin yung i-order namin sa inyo, just in case. And then, yun po, additional ano lang po, early check-in po and check-out is subject to room availability. Since, sabi ko nga po, medyo maaga kasi yung dating nyo sa Korea, and ang standard check-in po is 3 p.m. Tapos magre-request po kayo ng early check-in kasi gusto niyo na po matulog, pagod na po kayo. It depends po sa room availability. So hindi ko po ma-assure sa inyo na pag dating niyo po sa hotel, makakapag-check-in po kayo kahit magbabayad kayo. Pero in case po na available na po yung room, pwede po kayong mag-check-in na before 3 p.m. Basta available po yung room kasi ang mga hotel po, like ito pong November, hindi naman na po siya ganun ka-peak season unlike sa October. Pero yung hotel po kasi sa Myeongdong at saka po sa Dongdaemun, yan po yung mga number 1 agad na kumbaga na sold out ng mga hotel sa Seoul kasi
yan po yung pinaka city center. Kaya hindi ko po sure kung if ever gusto niyo po mag-early check-in. And then, yun po, no refund to any cancellations 30 days prior to departure. And gusto ko lang din po inform that whatever po na decision ng immigration, hindi po sakop ng travel agency. Let's say lang po, no, pero hindi naman po natin pinagpe-pray na, na may na-offload. We cannot give refund dun po sa mga ma-offload, if ever lang naman po ha. Gusto ko lang pong i-clarify lang din para kasi baka po pagdating doon or whatsoever, at least clear lang po tayo. So any cancellations po or any immigration, 30 days prior to departure, we cannot give any refund. So, yun po ang end of the presentation. I hope na tawag dito, clear po yung shinare ko sa inyo. And if you have questions po, yun nga, yung isa po pa po pala, where to exchange currency. This is my, based on my experience po. If you have peso, I suggest po, bumili na po kayo sa NAIA Terminal 3. Kasi lagi ko po itong sinasabi, kapag po doon kayo nagpapalit sa mismong bansa na pupuntahan nyo at ang dala nyo po ay peso, mababa po nila kukuhanin yung pera na dala nyo. Unlike kung may dollars po kayo, yun po, maganda yung palitan. Pero kasi, mado-double charge naman po kayo kung bibili po kayo ng dollars dito sa Philippines, then papapalitan nyo po ng won. So I really suggest na if you have peso, magpapalit na po kayo sa black market or sa NAIA Terminal 3. Doon po, yun po yung pinaka-suggestion ko. Or another one po, if you have credit card or debit card, if credit card po, lahat naman po halos ng mga shop sa Korea nag-a-accept ng credit card and debit card. Pero if gusto niyo pa rin po talaga ng may cash na won, pwede rin po kayong mag-withdraw from the ATM sa Korea na po. So, doon po sa hotel natin, marami po mga ATM machine. Sa mga convenience store, may mga ATM machine po. Pag kinulang kayo, pwede po kayo mag-withdraw doon ng won. So, paglabas po nun, won naman na. Kaya po, madali lang po kapag sa currency, wala po kayong magiging problem kasi Korea po is like Japan, nag-accept po sila ng any card, kahit international. Basta make sure lang po na naka-open po yung inyong international sa card kasi yung iba po hindi pa na-activate yung international purchases ng mga debit card nila. So, para magamit nyo po, pa-activate nyo po siya sa local banks nyo po dito sa Philippines. So, yun po. Thank you so much po for your for listening. And if you have questions po, I'm open for for questions. Yan. Thank you so much, Miss Kath. Napaka-detailed and napaka-masunurin ni Miss Kath. Actually, first time, sabi ko nga kanina, first time niya itong gawin kasi yun nga, most of the time, ang orientation talaga niya is few days before the trip. Alam naman natin, mga networkers tayo, sanay tayo sa massive yung preparation, diba? So, thank you sa pagpapaunlak, Miss Kath. Anyway, may tanong po ako dito dun muna sa scanned copy of picture. Kailangan ba na may color, may required background color? Apo. For the photo po, pag nagpa-picture kasi kayo ma'am normally sa mga shop sa SM or sa mga mall, itatanong nila kung anong size, sabihin niyo po is passport size and for visa. So normally pag visa po kasi nagre-require talaga sila ng color. Okay. And then white background. So, so again, dapat may color and may white background. So, another question, Miss Kath, doon sa baggage, 'di ba isang baggage lang dapat yung 20 kilos. Pero allowed pa ba na may hand carry na 7 kilos? Opo, hand carry po na 7 kilos. So, yung mga hand carry po na 7 kilos, kasi ngayon ma'am, minsan depende rin po sa nag-handle na check-in counter eh. Minsan po, kinakount na nila yung personal bag nyo sa hand carry. Pero sometimes naman, hindi naman din nila kinoconsider yung personal bag nyo. Yung halimbawa po, may handbag kayo or shoulder bag, and then meron po kayong dihila, yung small luggage. Yes, yung trolley. So normally,
hindi talaga siya yung personal bag, hindi siya kina-count. Pero ngayon kasi parang naghigpit ang mga airlines na kino-combined weight na rin nila. So para lang po hindi kayo ma-hassle, make sure lang po talaga na not more than 7 kilos po yung bag nyo. Mm. For the hand carry lang naman po yun. Okay. Yung another question, Miss Kath, this is in behalf to all. Yung power bank, kasi nung nag-travel kami, nung naka-check-in yung power bank ko, pinalagay sa hand carry. Nung pauwi kami from Hong Kong, naka-hand carry na yung power bank, pero na-confiscate pa din. Oh, okay. Normally kasi ma'am, sa Cebu Pacific, ang Mm, talagang lagi po nilang tinatanong is ang power bank should be on the hand carry. Kasi po, umiinit siya. Bawal mm. po kasi yung anything na umiinit sa luggage, inside yung mga baggage ano niyo po. For me po, siguro, pwede niyo po itanong, sa akin po, based on my experience naman sa Korea, talagang hand carry po yung mga power bank. I don't know lang po dun sa Hong Kong kung bakit po. Pero sa hand carry po talaga siya dapat. Kasi umiinit po yung battery ng power bank. Okay. Selfie stick, pwede din daw ba sa hand carry? Selfie stick po, I recommend po sa check-in po. At tapos yung mga umbrella, yung anything na humahaba po. Alright. Opo, Okay. kasi yung one time yung selfie stick ko po, nung nasa hand carry ko din po siya, hindi ko siya na-notice na nandoon, na-confiscate po dun sa mismong scanner na inside. Kasi ano siya, na-extend po. Okay. And another question, Miss Kath, para at least galing na po mismo sa'yo. Until kailan lang po pwede magpa-change name or magpa-swap? Kasi halimbawa, 'di ba, common sa na-experience natin, this is a group tour na may Opo. mga change of mind, na nag-commit tapos biglang magpapa-swap. So, Opo. kailan yung pinaka-last na Pinaka-last po ma'am kasi kung pwede po until end of September. Kasi by first week of October po, ipapasok ko na po yung visa nyo. So kung sino po yung nasa visa, yun lang po yung pwede natin isama sa booking. Kasi yung iba po na kung halimbawa ipapalit nyo po, halimbawa lang po na isama na siya sa visa tapos hindi naman siya sasama, hindi ko na rin po ma-apply yung visa nung ipapalit niya. Kasi meron po kaming minimum number of packs po na pwedeng ipasok sa group visa lang po. So, kaya ko po nire-require na at least po until end of September. Kasi po, i-edit ko pa po lahat ng documents na isasubmit niyo po sa akin. Kumbaga, i-upload ko po siya sa system and everything. May mga additional pa po akong isasama sa requirements nyo na galing po sa company namin at the same time galing po sa company sa Korea. So, yun po yung pinakasiguro the best time po na maibibigay ko kung may magpapalit po ng name, at least before, yun na po yung isasabihin nyo sa akin na final until September 30. Kumbaga, once na makapag-submit po kayo sa akin ng passport and photo, yun na po yung as is na final po for the group talaga. Okay, so again to recap, until 30 lang po, malinaw na. Opo. And yun, may tanong po dito, Miss Kath, how about Wi-Fi or prepaid data sa NAIA Airport or sa Incheon? Normally, ma'am, sinasuggest ko na sa NAIA na lang po kayo mag-rent. Kasi pag po kasi minsan may nag-rent nag-book kunyari po sa Klook ng Mm. Wi-Fi, nako-compromise po yung the whole group. Pero it depends on you ma'am ha, kasi private naman po kayo. Kaya lang, maiintayin po talaga ng buong group yung mga tao na magre-renta ng Wi-Fi sa Klook, tapos kukuhanin po nila sa Incheon. Medyo malaki po kasi yung Incheon Airport. So, hahanapin po nila kung saan booth kukuhanin yung Wi-Fi. And yun lang, based on my experience, the whole group po, naghihintay doon sa mga tao na nagrenta ng Wi-Fi, packet Wi-Fi sa Incheon Airport via Klook. So, ang sinasuggest ko po sa kanila pag nagtatanong sila sa akin, sa NAIA po, meron kasi after immigration. Pero if you want po kasi na mag-rent ng packet Wi-Fi, meron po kaming packet Wi-Fi na pinaparent, pero you have to return yung Wi-Fi po kapag boarding na sa day 6. Para po hindi nyo po kung magkakukunin ko na siya on day 6.
So sa NAIA, hindi ko po sure kasi based po dun sa mga nakarenta ng packet wifi sa NAIA po, pag po na-consume na yata yung certain Mbps ba, MB ba yun, medyo bumabagal na daw po yung wifi. Yun po yung feedback nila kasi hindi pa naman po ako nakapag-rent sa NAIA. And then, yun po yung nagiging challenge nila. So, yun po yung merong yung pinsan ko po na pinaparent na packet wifi. Okay naman siya kasi nadala ko na rin po siya sa UK, nadala ko na sa Europe. Hindi naman po bumabagal yung ah, packet wifi. Kasi pwede rin po siya up to 5 gadgets. So it depends po sa inyo. Pwede rin po kayong bumili siguro sa airport ng SIM card or yun nga, mag-rent din po kayo sa ano. Pero make sure lang po na hindi po kayo iintayin ng the whole group. Kasi po, syempre, medyo madami po kayo. Tapos, kung mag-iintay po yung the whole group, dun sa mga ilang tao po na nagrenta ng wifi sa Incheon, um, kawawa naman din po yung ano, mag-iintay na ano. So, yun po. Okay, another question. Thank you very much, Miss Ka. Pwede pa daw po ba humabol for September 30 kung may sasama? I think sasagutin ko na muna to in behalf of Miss Kath. Mentor Bri, pwede ka pong makipag-coordinate muna sa mga head uplines para just in case na may ibang, kumbaga, naghahanap ng pamalit, yun na muna yung kunin natin. Okay? And another question, paano po ang process ng declined ang visa? Nag-apply po kasi kami sa Korean visa 2 years ago na decline po. Nakasama po dyan sa group nyo, ma'am. Yes, kasama namin. Kasama po. Ang requirements po kasi, ma'am, ng group visa, ang number 1 po is wala po siyang record ng denied before. And wala rin po siyang history of TNT sa Korea. So if ever po na siya ay may history, we have to file po the individual or the standard visa po sa KVA kasi makikita pa rin po ng Korean embassy yung record niya sa system na siya po is na-denied before. So hindi pa rin po siya i-approve sa e-visa. Kasi yung mga e-visa po is for yung mga first time lang po na wala pang history. Yung, kaya po sa mga client ko, I always ask po kung meron silang history. Kasi kung meron, sinasabi ko na po sa kanila prior na ito yung mga requirements, ito hindi ka pwede sumama sa e-visa. Ganun po. Pero pwede po namin siyang, magsasubmit lang po siya ng documents. Pwede nga naman po na kami na rin yung mag-process nung visa niya. Since kasama naman po yung visa fee doon sa package na binayaran po niya. Okay, I hope nasagot po yung yung question. My next question, follow-up question po, Miss Kath. Ano po yung common scenario, bakit may na-offload? May na-offload po. Normally kasi, ma'am, kapag ka na-offload, number 1, nakikita ko pong na-offload sa first-time traveler na walang kasamang family member. Of course, ang lagi po kasing tine-check ng immigration is kung babalikan ng Philippines. So kapag po doon sa mga first-time traveler na wala pong history of course ng travel and kayo lang po mag-isa ang magta-travel, medyo nare-red flag po yan sa immigration unless ma-prove nyo po talaga na for tourism lang yung inyong purpose kung bakit po kayo aalis ng bansa. Pero based po doon sa mga na-experience ko naman, like halimbawa po, maganda po yung ginawa nyo last time sa Hong Kong na nagkaroon kayo ng naka-uniform kayo. And then meron po kayong mga print out na COE po ba 'yon from the company or documentation kasi yun naman po yung number 1 na nagiging bakit nagkakaroon ng ano sa immigration is lack of documents na hinihingi nila. Normally kasi syempre kailangan ma-prove mo na you have a budget for the tour. Kaya minsan pinapa-open po talaga nila yung mga bank account. Pero kung yung kagaya ng last time, ma'am, na ginawa niyo na may mga uniform kayo and then parang documents from the company, siguro it's a plus factor po na katunayan na talagang for tourism lang yung punta niyo sa Korea. Okay.
Anyway, Miss Kath, may ibibigay ka naman po sa amin na parang ano, 'di ba, parang printed ticket. Opo, ma'am, meron po. Alright. Okay, sige, i-ano ko na lang din 'to, i-request ko na lang 'tong COE and etong hoodie para mas smooth yung ano natin, yung labas. Anything else? Any questions? Idagdag ko, Miss Kath, tanong ko, kung debit or credit card, laging may transaction fee yan, 'di ba? Kung magde-debit kayo, ma'am, meron po siyang withdrawal na charge. Minimal lang po, hindi naman siguro mga 150 to 200 pesos po per Transaction. withdraw. Opo. Okay. Pero sa credit card, ma'am, depende po yung mababawas sa credit card nyo sa exchange rate. Okay. Pagka credit card, wala po siyang charge, pero depende po sa exchange rate po nung On kaya the po time. pagka gagamit, opo. Kung I suggest po pag gagamit kayo ng credit card, ise-select nyo po lagi is the local currency. Kasi Oh, magpapaselect po sila sa inyo kung won, magbabayad kayo by won or by peso. Always select po the local currency kasi pag peso, i-convert po nila yun sa USD, then ko-convert po nila sa won. So, doble-doble conversion po siya. Mas okay. mataas po pag sinelect nyo is USD or peso. Kaya, yun po, yung suggestion ko. Pinundot niya ako sa airport. Okay. So I think Yan sa mismo sa OT. okay, I think nasagot na ata lahat ng mga tanong. Okay, so may mga pahabol pa bang questions? Kindly type, please. Thank you so much, Miss Kath, for the very detailed orientation seminar. Thank you din po. Thank you for listening din po. Yes, And if yes. you have So, questions naman, ma'am, pwede naman ako anytime magsagot. Minsan mabagal lang. Kasi actually, ngayong October kasi, kaya gusto ko na rin pong mataas. Meron po kasi akong prior group din sa Korea ng October before po yung sa inyo. So, yun po yung inaasikaso ko din. Para po before kayo na-settle ko na rin po yung sa inyong group naman. okay. Anyway, Miss Kath, kasama ka naman namin, 'di ba, during the trip? Opo. Okay, thank you so much, Thank you Miss po, Kath. ma'am. Picture siguro tayo para at least, I'm sure